Magandang umaga po sa bawat isa at welcome po sa ating online worship service. And today, bago po tayo magsimula, ay meron po tayong reminder sa Psalm 133. Sabi dito, napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid ang nagkakais at laging sama-sama na magkakapatid. Langis ng olibo ang makakatulad at makakawangis sa ulo ng balbas nitong si Aaron kapag ipinahid. Umaagos ito'y nababasa pati suot na damit. Katulad din niya hamog sa umaga sa bundok ng Hermon, hamog na dumdig sa dakong maburol na bundok ng Sion. Sa lugar na ito, nangako si Yahweh, itong Panginoon, ang aking pangakong buhay na manatili sa habang panahon. Let us continue to worship our God. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay tunay na pinagpala sa araw na ito sapagkat binigyan tayo ng panibagong buhay ng ating Panginoon upang umawit, magpuri at magbalik ng karapat-dapat na pagsamba para sa Kanya. Sa umagang pong ito, nais ko pong ibahagi ang Hebrews 12 verse 28. Sabi dito, therefore, since we are receiving a kingdom that cannot be shaken, let us be thankful. And so, worship God acceptably with reverence and awe. Tunay nga po na kahit na anong bagyo, problema, pagsubok ang dumating sa ating harapan, dahil meron tayong matibay na pundasyon, ang ating Diyos, hindi kailanman tayo masishaken. Hindi kailanman tayo madadapa at malulugmok sapagkat ang Diyos na ating pinanghahawakan ay Diyos na buhay. Patuloy po tayong magpuri at awitan ng Panginoon sa umagang ito. As we wait upon the Lord, we will wait upon the Lord, we will wait. Strength arises as we wait upon the Lord, we will wait upon the Lord, we will wait. Strength arises as we wait upon the Lord, we will wait upon the Lord, we will wait. Strength arises as we wait upon the Lord, we will wait upon the Lord, we will wait. Our God, you reign forever. Our hope, our strong deliverer. You are the everlasting God, the everlasting God. Nothing you won't grow.
natin ang Panginoon, patuloy natin siyang awitan, patuloy natin itaas ang kanyang pangalan. Sa umagang ito, walang ibang constant sa buhay natin kundi ang pag-ibig ng Panginoon. Ano man yung mga pinagdaraanan natin, ano man yung mga problema na meron tayo, wala tayong ibang pwedeng takbuhan kundi ang Panginoon. Wala man tayo sa loob ng church, but the church is a place kung saan nandoon ang Panginoon at ang isang tao na willing nakatagpuin siya ng Panginoon. So sa umaga nito sa ating mga tahanan, i-welcome natin ang presensya ng Lord, ang Espiritu niya upang mangusap sa ating mga puso. You are the constant in every wind of change. The one that I run to, my forever hiding place. Take me into your shelter, safe in every storm. Hold me closer in your love, never let me go.
Nations rise and nations fall. You're unfailing through it all. All creation shout and sings to the unshakable King. To the unshakable King. Who you were is who you are. Who you are, you'll always will be. Seated in the highest place, the unshakable King. Nations rise and nations fall. You're unfailing through it all. All creation shouts and sings to the unshakable King. To the unshakable King. Yes, Lord God, we glorify your name, Father. We worship you, Lord. You deserve to be glorified. You deserve to be praised. Lord, walang salita ang maaaring mag-describe ng kabutihan mo sa aming mga buhay. Kaya sa umagang ito, Lord, patuloy namin gino-glorify yung pangalan mo. Patuloy namin nililift up, Panginoon, your name, Jesus, the only name in heaven and earth that we should lift up in our lives. When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surround become shadows in the light of you. When I found the joy of reaching your heart, when my will becomes enthroned in your love, when all things that surround become shadows in the light of you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you, only you. I worship you.
ibinabalik namin para sa iyo at sa iyong pangalan lamang, Ama. In Jesus' name, Amen. Okay, so isang magandang umaga po muli sa bawat isa. And napakabuti ng Diyos. Ito isang bagong araw. And I'd like to declare once again that this is the day that the Lord has made. And we will rejoice and be glad in it. So for this month po, the pastoral staff have agreed na talakayin po natin ito pong tema natin na pinamagatan po nating unshakable things or what won't change. Ito po yung ating tema na tinatalakay ngayon pong buwan na ito ng July. And we have come up with this theme because we understand that almost everything right now is being shaken by this pandemic. Marami ho tayong mga bagay na tinatayuan at talaga namang pinagtitiwalaan na inaakala nating subok na matibay, subok na matatag. Ngayon po ay gumuguho at bumabagsak. Na-discover po natin na wala naman palang tibay na maaasahan. Yun po mga dating mga lucrative na mga trabaho at mga negosyo ay nagsasara at nalulugi. More particularly po yung sa entertainment industry, yun pong sa tourism, sa hotels at mga restaurants at marami pa pong iba. No? Marami po ang nawawala ng trabaho at marami ang mga nagsasarang mga kumpanya. So maraming nawawalan po ng pinagkakakitaan at nakikita nga po natin na hindi alam kung saan po kukuha ng ikabubuhay para sa pamilya at kung ano ang kakainin nila araw-araw. Ang dating matatag, nakatayuan sa buhay ay para bang nayanig at may banta pa ng tuluyang pagguho. Hindi natin alam yung extent ng hirap na pinagdadaanan ng marami po ngayon at maaaring kasama na ang ilan sa atin pong mga kapatiran. May mga nagkakasakit at siyempre ang kinatatakutan po nating lahat ay ang tamaan po tayo nito pong virus disease. So ang dulot po ng mga bagay na ito sa marami ay siyempre pag-aalala. Parang nawalan po ng angkor o angkla na maaari magpanatili sa atin sa katatagan upang hindi tayo siklot-siklutin ng mga alon ng pagsubok natin pong pinagdadaanan ngayon. No? So sa ngayon, halos lahat ay nayanig na. And that is both literally and figuratively. Ang tanong ho natin ay meron pa bang hindi nayayanig? May mga bagay pa rin ba na sa kabila ng mga pinagdadaanan po natin ay maaari nating sandigan at tayuan dahil hindi kayang yanigin at hindi mababago anuman ang mangyari? Well, ang sagot po dyan ay oo, meron. At isa rito ang tatalakayin po natin ngayong araw na ito. At ito po yung nais kong ibahagi sa bawat isa sa atin. The faithfulness of God. Unshakable, what won't change? Isa po dyan, yun pong faithfulness ng atin pong Panginoon. Gusto ko pong kuhanin ang atin pong pag-aaral dito po sa Aklat ng Lamentations, chapter 3. Ito po ay isang famous na passage at babasahin ko po ang verses 21 to 26. Babasahin ko po ito sa Tagalog at babasahin ko rin po ito sa English. Beginning with verse 21, ito pong Lamentations chapter 3, ang sabi po sa Tagalog, nanunumbalik ang aking pag-asa kapag naaalala kong pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaliw. Kahabagan mo'y walang kapantay. Ito ay laging sariwa bawat umaga. Katapatan mo'y napakadakila. Si Yahweh ay akin, sa Kanya ako magtitiwala. Si Yahweh ay mabuti sa mga taong nananalig at umaasa sa Kanya. Kaya't pinakamainam ang buong tiyagang umasa sa ating kaligtasang si Yahweh ang may dala. Nais ko pong basahin sa English at sinasabi po dito, but this I call to mind, and therefore I have hope. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness. The Lord is my portion, says my soul. Therefore I will hope in Him. The Lord is good to those who wait for Him, to the soul who seeks Him. And verse 26, it's good that one should wait quietly for the salvation of the Lord. Pagpalain ng Diyos ang kanyang salitang atin pong binasa sa umagang ito. Now, kung titingnan po natin, this message of faithfulness
comes from a book that is set in the midst of national and ecclesiastical disaster. Si Jeremiah po ay nagsasalarawan nung pong downfall or nung destruction na nangyari po sa Jerusalem, sa bansang Juda noon pong 586 BC, kung saan ay talagang nilusob po sila at winasak po yung kanila pong lugar, nito pong mga Babylonians. And so it was a catastrophic event, and nawasak po ng lubusan yung kanila pong lugar. There was a total destruction of the temple where God was being worshipped by the people. So ang tanong po ni Jeremiah, na tinatagurian rin pong isang weeping prophet, na siya pong sumulat nito pong Lamentations, ay how in the world can this ever have happened? How could God allow this to take place? And so ito pong aklat na ito, just a little background, ito pong Lamentations, no po ay paglalarawan po ni Jeremias nung aftermath ng destruction ng Jerusalem, after po na ito po'y makubkob ng Babylon. It was a total mayhem, it was a total destruction, at grabe po yung panaghoy ni Jeremias, no? Grabe yung kanyang sakit na nararamdaman. Ay ito pong national calamity na ito ay ginawa po niyang, pinersonalize po niya, na damang-dama po niya yung nangyayaring ito, at siya po ay nananaghoy, umiiyak po siya ng ubod ng lakas, no? At grabe ho yung kanyang pagdadalamhati. Now, itong very famous na passage na ito na atin pong binasa, at alam ko po ay madalas natin napapakinggan at nakagawa po na napakaraming mga awit, no? The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. No? Ito pong mga pananalitang ito ay galing dito sa book ng Lamentations, kung saan nandun po yung pagdadalamhati ni Jeremias dahil sa nangyari sa kanila. It was, masasabi po natin, a darkest time in the history of Judah. Grabe po, kung isasalarawan po natin yung sinasabi po dito ni Jeremias, ayaw naman po nating maliitin ang pinagdadaanan ho nating pandemic ngayon. Pero kung titingnan ho natin ito, yung mga pangyayari sa kanila pong buhay, masasabi ho natin na maliit lamang na bagay ang atin pong pinagdadaanan. Mas matindi yung destruction na nangyari ho sa kanila. Kasi when the Babylonians laid siege of Jerusalem, bago talaga nila itutuluyang sinalakay, alam nyo, it took years. Parang kinordon po nila yung lugar, at dahil po doon, nakaranas po ang mga tao ng gutom. Wala hong hanap buhay din ang mga tao. No? Bago po yung lubusang pag-atake at pagwasak, naranasan na ho nila yung kalamidad ng gutom, ng hirap ng buhay. And kung titingnan nga po natin yung description dito ni Jeremias, no? Yung mga nanay at yung mga babae, yung kanilang mga anak ay nagawa na ho nilang kainin. They were reduced to cannibalism. Ganun po katindi ang pangyayari sa Jerusalem, dito po sa Judah, noon pong 586 BC, kung saan nagkaroon ng destruction ng Jerusalem. Matindi ho ang pangyayaring ito. But in the midst of this, in the midst of it all, ang sinasabi po ni Jeremias, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness. Ito sinasabi po ni Jeremias, sa kabila ng lahat ng ito, na hindi kayang i-deny, na napakahirap na pangyayari, sabi niya, I call this to mind. I choose deliberately na tingnan ang bagay na ito. At sinasabi ho niya, na sa kabila ng mga brutality na ito, sa kabila ng destruction na ito, sa kabila ng problem, ng trial, alam niyo po, parang sinasabi niya, merong isang bagay na hindi mababago. Nagkaroon ho siya ng isang reflection at sinasabi ho niya, I call this to mind, God is faithful. God is faithful. Now, tingnan po natin ang tatlong bagay tungkol sa faithfulness ng atin pong Panginoon. Una po sa lahat, the core of God's faithfulness. Bakit ba ganito ang pagtitiwala ni Jeremias sa faithfulness ng Panginoon, sa katapatan ng Diyos sa kabila ng nangyaring ito? No? Una po, yung core of God's faithfulness
Alam niyo po, yung salitang faithfulness dito ay, ang kahulugan po talaga ay amen of God, or para bang yung sinasabi dito ay, so be it. Mangyari na ang bagay na ito. Ito po yung faithfulness na dinidescribe po dito ni Jeremiah. Parang ang larawan po ba ay yung kahalintulad nga po ng salitang ito na ginamit ay nasa 2 Kings chapter 18, na yun pong faithfulness ay inihahalin tulad po doon sa mga haligi ng templong ipinagawa ni Solomon, na nandun po yung tibay, ito ay steadfast, ito ay sure, ito ay dependable, it's like a rock. Ganun po yung faithfulness na sinasabi ni Jeremiah, I call this to mind, this is God. This is how faithful He is. At may dalawang bagay tungkol po dito sa faithfulness na ito ng Panginoon, which is actually the core of His faithfulness. Marami ho tayong pwedeng sabihin dito, pero ito pong dalawang bagay nito, ang tingin kong napakahalaga. Una po ay yung immutability ng ating pong Panginoon. Ang ating Panginoon, sa kabila ng lahat ng mga nangyayari, alam ni Jeremias, hindi ho siya nagbabago. Ang Diyos ay mananatili. Sabi nga po ng Malakay chapter 3 verse 6, I do not change. 2 Timothy chapter 2 verse 13, sabi doon, if we are faithless, He remains faithful. Naganap ang lahat ng ito sa Juda, nangyari ang lahat ng ito sa Jerusalem, at nangyari ito sa lahat ng mga Israelites, no, because they have become unfaithful to the Lord. Ito ay consequence ng kanilang mga, masasabi ho natin, careless choices. They have abandoned God. Pero sa kabila ho noon, ang Diyos ay nananatili pa rin tapat sa kanila, and they were not utterly destroyed. They were not consumed. Yes, nangyari ang mga bagay na ito, but they were not utterly destroyed. They were not consumed because God is faithful. He is immutable. Yung kanyang pangako sa kanila, yung kanyang covenant sa kanila ay nananatili pa rin sa kanila sa kabila ng nangyaring ito na ipinahintulot ng Panginoon sa kanila pong buhay. So yun po yung nire-recall ni Jeremias sa kanya pong kaisipan, sa kabila ng kanya pong panaghoy at matinding pagdadalamhati. At ang faithfulness na ito ay, alam niyo po, inia-apply din ng Biblia sa atin pong Panginoong Hesukristo. Kung titingnan po natin Hebrews chapter 13 verse 7, Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. Ang ibig sabihin po nito, dahil ang Diyos ay faithful, talagang wala na hong pwedeng pagbabagong mangyari po sa Kanya. He is immutable. He is perfect. And you cannot, kumbaga, hindi ka na pwedeng, what do you call this, mag-improve dun sa faithfulness, sa perfection, I mean. Kung ang Diyos ay perfect, you cannot improve on His perfection. So ganyan po ang atin pong Panginoon. Siya po ay isang perfect na Diyos. And so He is immutable. Hindi na ho siya magbabago. Kung ano ang Diyos nung likhain niya ang mundo, ganun pa rin po siya ngayon at ganun pa rin po siya magpakailanman. Ang Diyos ay hindi magbabago. Kung meron po siyang masasabi nating covenant with the people of Israel, despite of what happened to them, alam ni Jeremiah na ang Diyos ay hindi nagbabago. Pinahayag na rin po naman sa kanya, no, na after 70 years ng kanilang captivity, God would release them. At sinabi nga po ng Panginoon kay Jeremiah, yung sinasabi po sa Jeremiah chapter 29 verse 11 concerning Israel, na isang famous passage din po, sinasabi doon, I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope in the future. So sa kabila po ng mga pangyayaring ito, alam ni Jeremias, hindi magbabago ang pangako ng Panginoon. His promises are true. No? His prophecies will come to pass. And alam niyo ho, His plans will prevail sa buhay po ng bawat isa sa kanila. So, isa sa mga core ng faithfulness ng Panginoon ay yung kanyang immutability. And familiar po tayo sa isang hymn na madalas po nating inaawit, yung Great is Thy Faithfulness. Ang sabi ho doon, Great is Thy Faithfulness, O God my Father, there is no shadow of turning with Thee. Thou changest not, Thy compassions they fail not, as Thou hast been, Thou forever wilt be. Sa Deuteronomy chapter 7 verse 9, Know therefore that the Lord your God is God, the faithful God who keeps covenant and steadfast love with those who
with those who love Him and keep His commandments to 1,000 generations. God is immutable. He never changes. Pangalawa po, core ng kanyang faithfulness is His truthfulness. Sabi sa Numbers chapter 23 verse 19, God is not a man that He should lie, nor a son of man that He should change His mind. Does He speak and then not act? Does He promise and not fulfill? Sinasabi ho dito sa atin, imposible para sa Diyos na magsinungaling. Siya ay tapat sa kanyang mga sinasabi. At kung ano ang kanyang idineklara, gagawin ho niya yon. Hindi na niya kinakailangang i-modify, hindi na po niya kinakailangang i-alter ang kanyang mga salita. Eksakto kung ano ang kanyang sinabi, yun ang mangyayari because God is faithful. He is truthful in all His words. Sabi sa 2 Corinthians chapter 1 verse 24, all the promises of God find their yes in Him. That's why it is through Him that we utter our amen to God for His glory. Sa lahat ng sinabi ng Panginoon, especially sa mga pangako ng Panginoon, not one of them will fail. Lahat po yan ay tutuparin ng atin pong Panginoon because God is truthful, God is faithful. This is the core of His faithfulness. Pangalawa po, the companions of God's faithfulness. Tingnan po natin yung core of God's faithfulness. Now, tingnan po natin yung companions of God's faithfulness. At ito po yung sinasabi ni Jeremias dito po sa Lamentations. Dito po sa verse 22, sabi doon, because of the Lord's great love, we are not consumed. Yung steadfastness ng Panginoon, yung great love ng Panginoon, ito yung nakikita ni Jeremias kapag inisip po niya kung sino ang Panginoon sa kabila ng kanila pong national disaster na pinagdaanan. No? Sabi dito, the Lord's great love, because of the Lord's great love, we are not consumed. Alam mo natin that God is like a father to us. The Bible describes God as our Father. Pero dito po, yung sinasabi ditong great love ng Panginoon, yung steadfastness po dito, yung pong figure na dinidescribe po dito is actually of a mother. This is actually the mother figure. God is like a mother to us. Now, syempre, lahat po tayo ay may mga nanay. Alam po natin yung sakripisyo ng isang ina, at ito po yung nire-recall ni Jeremias tungkol po sa atin pong Panginoon. Kasi sabi niya, kagaya siya ng isang ina. Kapag ang anak ay merong sakit, kapag ang isang anak ay may pinagdadaanan na hindi maganda, kapag may problema ang isang anak, nagdadalamhati ang isang magulang, nandun yung pagmamalasakit at pag-ibig ng isang magulang, nandun yung pagkalinga ng isang nanay, di ba? Particularly. At ganun po nakikita ni Jeremias ang atin pong Panginoon. Sabi niya, because of the Lord's great love, we are not consumed. Yung steadfastness ng atin pong Panginoon, yung kanyang great love sa atin. Naalala ko po tuloy nung mga bata pa kami. Alam nyo, ang nanay ho namin ay masasabi kong isa sa mga pinakamapagmahal na nanay. No? Na maaari ho natin sigurong makilala dito sa mundo. No? Natatandaan ko nung mga bata kami kapag po meron kaming mga sakit. Alam nyo, hindi lamang ho kami binibili ng soft drinks at saka ng biscuit. Alam nyo, nung panahon namin, siguro kung mga kaedad ko kayo, makaka-relate po kayo, no? Na nung mga bata ho kami, especially sa probinsya, nakakatikim ho kami ng soft drinks kapag may sakit, no? At ng biscuit dahil binibilhan ho kami paraan para pakalmahin ho kami ng mga magulang ho namin. Pero more than that, yung ginagawa po ng nanay namin sa amin kapag may sakit kami. Natatandaan ko kapag may sakit po ako, nilalagnat ako. Ang nanay ko ho, nasa tabi ko, nakaupo lamang, hindi ho humihiga. At buong magdamag, hindi natutulog. At binabantayan ho ako hanggang sa ako po ay mawalan ng lagnat. At habang ako po ay nilalagnat, alam nyo, nandun yung kanyang pag-aasikaso, kumukuha ho siya ng tubig, na may towel, at talagang nilalagay ho niya sa aking katawan, paulit-ulit, buong magdamag, parang hindi ho siya nakakaramdam ng pagod. At minsan sinasabi ho niya sa amin, kapag kami nagkakasakit, kung pwede lamang na ako nang magkasakit at mawala na sa inyo yung sakit na yan. Ganun yung pagmamahal ng isang ina. At alam ko po, makakarelate tayong lahat doon. Grabe ang pagmamahal ng isang ina. Dinidescribe po ni Jeremias ang Diyos na kagaya ng isang ina.
sa kanyang pagmamahal at sa kanyang pagmamalasakit. So ito po yung isa sa mga kasama ng faithfulness ng Panginoon, yung kanyang great love, yung kanya pong steadfastness. Pangalawa po, His mercies or His compassions. Dito sa verses 22 to 23, His compassions never fail. They are new every morning. Great is your faithfulness. Matindi ang compassion ng Panginoon. Kung sina Jeremias ay nasasaktan sa pinagdadaanan ho nila, ang Diyos din ay nasasaktan sa kanilang pinagdadaanan. But God has to let them experience this because they have turned away from Him. They have chosen to really be destroyed by their enemies dahil po sa kanilang pagtalikod sa Panginoon at paggawa ng kasalanan. Andun yung pagdadalamhati ng Panginoon, pero sa kanila pong pinagdadaanan, kasama nilang nasasaktan ang atin pong Panginoon. Because His compassions never fail. At alam nyo, ang nakikita ho dito ni Jeremias, sa kabila ng mga bagay na ito na pinagdadaanan, araw-araw, because God is compassionate, because He is great in mercies, no? Lagi ho nilang mararanasan ang faithfulness ng Panginoon sa kanila pong mga buhay. So ito po yung sinasabi ni Jeremias dito po sa Lamentations na sa faithfulness ng Panginoon, nandyan yung kanyang steadfastness, yung kanyang great love, at nandyan po yung kanyang great mercies, yung kanyang compassions that are new every morning. Alam niyo, meron po akong isang nabasa na kwento tungkol dito kay Susan Shelley, na director po ng isang Christian education sa isang church po sa Chicago. And nagsalaysay po siya ng kanya pong karanasan tungkol sa kapanganakan ng kanilang unang anak, na ang pangalan po ay Mandy. Itong kanilang anak na babae na ito ay ipinanganak na merong microcephaly. Maliit po yung kanyang utak at because of that, ito po si Susan Shelley ay extensively sumusulat ng mga nagiging karanasan ng kanya pong anak kung papaanong siya ay everyday, napakaraming beses nagkakaroon ng mga seizures and kung papaanong sila ay palaging bumibisita para magpagamot sa ospital and kung papaanong dumaan yung kanyang anak sa napakaraming mga surgeries at dahil doon ay talaga namang may mga gabi na hindi ho sila nakakatulog ng buong magdamag at naapektuhan ho yung kanilang pagsasama bilang mag-asawa. Nagkaroon po ng tension sa kanila pong marriage and hindi lamang po yun, alam nyo, na-discover ho niya na bigla, sa kabila po ng kanilang pinagdadaanan na yon, buntis na naman po siya sa kanilang magiging pangalawang anak. And nung siya po ay bumisita sa kanilang pong doktor, sinabi ho ng doktor sa kanya na yun pong fetus sa kanya pong sinapupunan ay malformed. Yun daw pong aorta or yung mga veins ay attached incorrectly and meron pong mga missing portions ng brain dun sa kanyang nasa sinapupunang anak. Meron pong cleft palate, meron pong cleft tongue, and yun daw pong paa ay nagdidikit-dikit. At ito yung condition na ayon sa kanyang mga doktor ay incompatible with life. So ano po yung suggestion sa kanya ng kanyang mga doktor? Sabi ng mga doktor sa kanya, ipa-abort mo na lang yung iyong anak. Pero ang sabi po nito si Susan Shelley, hindi. Itutuloy ko ang pagbubuntis. And she goes full term and delivers a little baby boy. And alam niyo po, nung tinanong po siya ng mga nurses kung ano ipapangalan sa bata, yung pangalawang anak nila na kanyang ipinanganak na meron pong physical na defect at meron pong problema na ayon po sa mga doktor ay incompatible sa pamumuhay at gusto na pong ipa-abort. Alam niyo, sabi po ni Susan Shelley, ang ipapangalan sa kanya ay Toby. Ang Toby po ay short for Tubaya, na ang ibig sabihin ay God is good. Ito yung naisip po ni Susan Shelley, na ipangalan sa kanyang anak sa kabila ng kanila pong mga pinagdadaanan. And one time po, yung kanyang asawa ay nagsalita doon sa mga alumni po ng Wheaton College kung saan din po nag-aral yung kanyang asawa. And nirecall po niya yung pinagdaanan nilang mag-asawa at nakita ho nila yung patuloy na faithfulness ng Panginoon sa kanila pong buhay. At ito po yung sinabi niya,
Life is hard, but God is good. Life is hard, but God is good. Hindi nila ma-deny yung hirap ng buhay, pero sa kabila ng lahat ng iyon, ang Diyos ay mabuti. His mercies are new every morning, and great is His faithfulness. Pangatlo po, the confidence in God's faithfulness. No? Alam nyo, if we only declare the faithfulness of God sa mga panahon na everything is in order in our lives, maaari pong hindi ho natin madalas may confess yun pong faithfulness ng atin pong Panginoon. But if we understand the faithfulness of God, anuman ang nangyayari sa buhay ho natin, yes, life may be hard, but God is good. He is faithful. God's faithfulness remains, and His mercies are new every morning. God is not faithful because our day started off well. God is not faithful because we understand what He is doing. God is faithful because God is God, and it is His nature to be faithful. At nandun po yung confidence ni Jeremiah sa faithfulness ng atin pong Panginoon. Ang sabi po niya sa verse 24 ng Lamentations 3, He is my portion, the Lord is my portion. Medyo mahirap pong i-translate yan pong salitang portion na yan. Pero alam niyo po, biblically, it means that God is everything to me. God is my life. God is my all in all. Parang yun po ang confession ni Jeremiah. Sabi niya, I call this to mind, that God is faithful and He is my portion. The Lord is my portion. He is everything to me. He is my life. He is my all and all. Maaaring nandun yung panghihina, yung pananaghoy, yung pananangis kay Jeremias sa lahat ng mga nangyayari. Pero sabi niya, ang Diyos ang lahat-lahat sa akin. He is my portion. Sabi po ng Psalm 73 verse 26, My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. Yes, sabi ng Psalmist, my heart may fail, my flesh may fail, but God is my portion forever, and He is the strength of my heart. Yun po yung confession ni Jeremiah. Andun yung kanyang confidence sa faithfulness ng Panginoon. At pangalawa, sabi niya, He is my hope. Dito sa verses 21 and 24, sabi po ni Jeremiah, I will hope in Him. And some translations, tinatranslate po ito as, I will wait for Him. Ito pong dalawang verse nito sa verse 21 at sa verse 24. I will hope in Him. I will wait for Him. No? So, tingnan po natin, no? si Jeremias, ang sinasabi po niya, I am faced with this incredible trial. I am faced with this hardship. This has come into my life. And yet, sabi ni Jeremias, I will wait for Him. Alam nyo, napakaganda ng statement na ito ng isang tao na nasa kasalukuyang paghihirap at pagdadalamhati, dumadaan sa matinding disaster sa kanila pong nation. No? And parang sinasabi ni Jeremias, Panginoon, despite all your revelations of your plans, of your promises, of your prophecies, no? Sabi ni Jeremiah, hindi ko pa rin ito maintindihan, and I won't try to understand all this. I still have my questions in my mind kung bakit nangyari at paano nangyari ang lahat ng ito sa bayang iyong pinili. Pero ang sabi po niya, I will wait with confidence. I will wait with assurance. I'll do that because there is one thing that is non-negotiable. There is one thing that cannot be changed. There is one thing that cannot be denied. God is faithful. Not only God is faithful, pero sabi po ni Jeremiah, great is His faithfulness. Great is Thy faithfulness, O Lord. So anuman po ang ating maaaring pinagdadaanan ngayon? Anuman po ang kalagayan natin sa buhay? Yes, may panahon po sa Biblia at meron po talagang lugar sa Biblia na tayo po'y manangis. Hindi natin kinakailangan i-deny yung mga nangyayari sa atin. Si Jeremiah,
Naglamento siya. Sabi nga, weeping prophet po si Jeremiah. Talagang damang-dama niya ang lahat ng kailang pinagdadaanan. No? Si Jesus Christ din po, dinidescribe siya sa Biblia. Sa prophecy po ni Isaiah sa chapter 53, dinidescribe ang ating Panginoong Hesukristo na man of sorrows. Siya rin po ay talagang nandun yung kanyang pagkalungkot nung siya'y nabuhay dito po sa mundo. Naramdaman din po yun ng ating Panginoong Hesukristo. At kung titinan po natin yung aklat ng Hebrews, sinasabi rin po ang Panginoon ay nanaghoy, tumangis, umiyak sa Diyos ng napakalakas. Naranasan din ng Panginoong Jesus ang lahat ng ito. No? Pero in the midst of these difficult circumstances, of these trials, no? si Jeremiah po ay nanatiling nagtitiwala sa Panginoon dahil alam niya, God is faithful. Mari hindi natin naiintindihan lahat ng mga nangyayari, pero pwede ho nating pagtiwalaan isang katotohanan na hindi po mababago kailanman. This is unshakable. This won't change kahit po kailan. God is faithful and great is His faithfulness. Even in the midst of life's most difficult trials, we can find hope in God. He is unshakable. He will never change. He is our portion. He is our all in all. Sabi ni Jeremiah after taking a survey of the mayhem dun po sa nangyari sa kanila, it was a total devastation. It was a total destruction. Pero sabi po niya, but this I call to mind, and therefore I have hope. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Sana po maka-encourage sa atin ang mensaheng ito. Nawa palakasin tayo ng Diyos sa mensaheng ito. Alam ng Diyos ang ating pinagdadaanan, pero hindi ho natin mababago ang katotohanan. Anuman po ang ating pinagdadaanan at hirap ng ating pong kalagayan, ang Diyos ay tapat kailanman. Pwede ho natin siyang pagtiwalaan. Pagpalain po tayo ng ating pong Panginoon. Sandaling ito tayo po ay manalangin. Aming dakilang Diyos, we pray that you would encourage our brethren, Lord, through this message. Anuman po ang hirap na maaring kinakaharap ngayon, punong-puno man po ng uncertainty ang mundo sa amin pong kapanahunan. Lord, maaaring kami po ay untouched by this virus disease, but Lord, kami naman po ay touched by the problems of yung pong pagkawala ng trabaho, pagkalugi sa negosyo. Lord, iba't ibang uri ng mga paghihirap na kaakibat po ng pandemya na amin pong nararanasan. Minsan, nandun din po yung pagtatanong sa aming isip, Panginoon, bakit niyo po ipinahintulot ang lahat ng ito? Hindi man po namin makikita kaagad ang kasagutan. At maaaring hindi po namin lubos na mauunawaan ang sagot sa amin pong mga katanungan kung bakit at paano nangyayari ang mga bagay na ito. Maaari naman po namin kayong pagtiwalaan, aming Panginoon. Kayo ay Diyos na tapat kailanman at dakila ang inyong katapatan. Ito isang katotohanan, Panginoon, na hindi po mayayanig. Isang katotohanan na hindi po mababago. Isang katotohanan na aming mapangahawakan sa amin pong mga buhay. Pagpalain niyo po ang aral na ito, Panginoon, sa amin pong mga puso. Pagpalain niyo po ang inyong salita sa buhay ng bawat isang nakakapakinig. Lord, sa sandaling ito, nais din po namin na ipagpasalamat ang amin pong mga kapatid, Panginoon, na pinahintulot ninyo na magdiwang muli ng kanilang pong anibersaryo ng kasal. Panginoon, papasalamat kami sa panibagong taon na idinagdag niyo po sa kanilang pagsasama, lalo na po sa aming mga kapatid na nananatiling matatag sa kabila ng mga pagsubok. Dalangin po namin na patuloy po na maghari ang inyong pong pagmamahalan sa loob ng kanilang tahanan. Dalangin ko po, O Diyos, na manatili po, Panginoon, ang tatag ng kanila pong sumpaan sa isa't isa sa mga darating pang panahon ng kanila pong pagsasama, Panginoon. At kung paano kayo ay tapat, sila rin po ay maging tapat, Panginoon, sa mga sumpaan na kanila pong binitiwan nung pong sila ay humarap sa inyo pong altar. Panginoon, pagpalain niyo po ang mga nagdiriwang ng anibersaryo ng kanilang kasal. Yan din po, Panginoon, ipinagpapasalamat namin
Ang amin pong mga kapatid na nagdiriwang ng kanila pong kaarawan sa buong isang linggong ito, nihiling po namin, O Diyos, na patuloy niyo po na bigyan sila ng higit pang kaligayahan sa panibagong taon na ito na idinadagdag niyo po sa kanila. Nawa ito po ay mas maging meaningful, mas maging fruitful para sa kanila, at patuloy po na matanggap nila ang inyong inilalaan para sa kanilang buhay. At habang dumaraan ang mga taon, Panginoon, patuloy rin po nila na maihayag ang Diyos na kanilang pinagtitiwalaan ay tapat sa kanila pong buhay. Pagpalain niyo po sila ng kalusugan, pagpalain niyo po sila, Panginoon, ng kasiyahan, at ingatan niyo po ang bawat isa sa kanila, Panginoon, mga nagdiriwang ng kanila pong kaarawan sa linggong ito. At sa amin pong mga kapatid, O Diyos, na maaaring may karamdaman, dinudulog din po namin sila at dinadalangin sa inyo sa oras na ito. Ibangon niyo po sila, Panginoon, sa kanilang mga karamdaman. Iunat niyo po ang inyong mapagpalang kamay at pagalingin niyo po ang kanilang mga lupang katawan. Kung meron po na nagsasuffer financially, nagkaroon po, Panginoon, ng pagkawala ng trabaho, Lord, we pray that you would encourage them, Panginoon, and allow them, O God, to trust you. Would you encourage their heart, Panginoon, at hayaan niyo po na makita po nila na kayo ay Diyos na hindi magpapabaya sa kanila, Panginoon. You will provide for all of their needs. Ano man po ang pinagdadaanan ng bawat isa, Panginoon, sa inyo po namin sila pinagkakatiwala. Kayo ang Diyos na tapat na magtatawid sa amin sa lahat ng ito. At sa amin pong pagtatapos, Panginoon, sa umagang ito, muli po naming hiling na igawad niyo po sa amin ang inyo pong mayamang bendisyon. May the God of hope fill you with all joy and peace in believing, so that by the power of the Holy Spirit, you may abound in hope. The Lord be with you all in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God bless po sa bawat isa. Para po sa ating offering today, pero bago po tayo dumako sa ating prayer and sa verse na paalala, let me remind you about our offering na pwede po tayong mag-online banking through BDO and through PS Bank, or kung wala po kayong BDO and PS Bank, pwede po kayong pumunta sa GCash, i-link nyo lang po sa BDO o doon sa ating PS Bank account. So, meron po tayong paalala sa Kawikaan 3, verse 9. Sabi po dito, si Yahweh ay handugan mo, bahagi ng kayamanan, pinakamainam na ani mo sa Kanya ay ibigay. So, tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa mga offering na patuloy namin tinatanggap, Panginoon. Sa kabila ng kami po ay nasa tahanan lang. Salamat po, Panginoon, na nararanasan namin ang patuloy na pagpapala mo at patuloy na katapatan mo, Panginoon. Lord, we're praying for those people na walang trabaho o walang other sources ng income. Amin pong dalangin, O God, na ipakita mo, iparanas mo sa kanila ang pagiging Diyos mo, nagpo-provide ng lahat ng aming pangangailangan. Give us all an opportunity to give to you, O God. And we believe, Panginoon, na Ikaw ang Diyos na nag-glorify sa pagtugon sa aming mga dalangin at sa mga ninais ng aming mga puso. Salamat po, Panginoon. Dalangin namin na ang pananalaping ito ay magamit, Panginoon, para sa kaluluwalhati ng iyong dakilang pangalan. Salamat po, Panginoon. Ito po aming dalangin sa pangalan ng iyong na si Jesus. Amen. Yan po. Para po sa ating announcement na patuloy pa rin po ang gawain natin sa mga kabataan every Saturday at sa ating online Bible study every Saturday 7 a.m. At ang ating pong online midweek service
every Wednesday at 7 p.m. So at yung ating pong classes ay ongoing na, classes 101, 201, 301, and 401. Maaari pong makipag-ugnayan kay Sister Sharon, pero ito po ay online pa rin. So patuloy po tayo sa pag-meet kahit po sa pamagitan lamang ng ating mga gadgets or I believe na ang Panginoon ang gagawa ng means para sa atin. Salamat po. At today po, batiin po natin ang mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan. Happy birthday po from JGSCM family. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday po! Ganun din po, batiin po natin ang mga nagdiriwang ng kanilang wedding anniversary. Happy anniversary po sa bawat isa na nagdiriwang ngayon ng kanilang wedding anniversary. Happy anniversary sa inyo. Tunay na pinagpala kayo ng Diyos. Sana'y dumami pa ang mga taon ng pagsasama. Again po, bago po tayo magtapos sa ating pananambahan, atin pong invite yung iba na tumutok sa ating online services through our Facebook page. And meron po tayong YouTube na account. So, pwede na po tayong mag-tune in doon. Pwede po rin natin i-like ang ating mga social medias like sa Instagram and sa Facebook. God bless us all. See you next Sunday.